Welcome back sa aking munting bahay mga kagala at sa mga ngayon lang napadaan at napatambay. Maraming salamat sa inyong pagbisita. Magandang araw sa inyo. Ang video natin ngayon ay magtatanim kami ni Di. Umpisa na naman tayo magtanim. Magtatanim kami ngayon ng aming mga kamuting kahoy. Ito si Di. May tinapos kasi muna kami mga ibang gagawin kaya ngayon lang kami ni Di nakakapag-umpisa. Ayan si Di habang ako'y naglalaba kanina at medyo naglinis pa ng bahay, siya ay nag-iimbak diyan ng mga lupa para mapantayan kasi mga kagala medyo mababa kasi yung side na yan papunta doon. Doon yan galing mga kagalo so may ginawa naming puso negro ng aming CR. Tapos ayan, unti-unting ipinapantay dyan ni Di. Tapos may naitanim na rin kaming pinya. Ito siya, hindi ko pa ganong malinis na nagamasan bago ni Di taniman dyan kasi nga kako madali lang naman ang paggagamas na. Inuna ko lang magamas talaga sa bandaron. Tapos doon, ayan dito. Ayoko nga na masyadong maraming damo-damo, tapos hinihingutuhan namin doon. Di ayun na nga, may nauna na si Ding itanim dyan na pinya, marami pa kang pananim. Di parang malimit ito masyado. Kapag yan lumaki talagang hindi dikit-dikit. Kaya nga, hindi kaya yan. Trip kasi talaga niya mga kagala, talagang gusto niya dyan itanim ang pinya, pabayaan na natin siya, makikita na lang niya ang resulta yung pag lumaki na. Abot yan dun mga kagala sa dulo, tapos ayan may mga pananim pa kami. Tapos itong sitaw na aming itanim ay nilagyan na rin dyan din ng patulay na straw kahapon, doon may sitaw pa rin kami. Tapos, yung aming mga halaman mga kagala, ayan, hindi na siya ganong bakante. Kasi dati kukunti lang dyan yung halaman, ngayon malaki-laki na yung halaman dyan, medyo mahaba na. Kaya yung mga halaman doon ay inilipat namin dito. Tapos, ito yung ibang aming pananim. Hindi na talaga kami mga kagala nagtanim na masyadong maraming gulay. Yung talagang pangunahin lang namin na gustong kainin sa araw-araw. Kasi nung nakaraan, di ba, ang dami-dami naming tanim. Tulad ng patula. Hindi naman kami hindi ganung mahilig sa patula. Kumbaga, yung iba, bukod sa nilalanggam, kinakain din naman ng hayop. Hindi na kami nagtanim ng mga patula mga kagala. Pangunahin na lang palagi okra. Ayan, okra, talong. Ayun, sa mga sako na may talong dyan. Sitaw pa rin yan. Tapos yung sitaw nga doon sa dulo. O ayan, na-share ko na sa inyo yung aming pinagagawa. Isang hapon, sobrang kapal ng damo yan, ginamasan ko rin. O tayo ngayon ay magtatanim naman ng balinghoy. Yung aming kamuting kahoy ay galing kay mama yung iba. At yung iba namang kaunti ay bigay ng kapitbahay. Yun daw ay kamuting kahoy na dilaw. Dito na lang kami magagamas para dito na lang namin itanim. Kasi nga, di ba, ang balinghoy ipang matagalan naman yan. Minsan kung kailan mo lang maisipang kunin. Saka matagal bago maglaman. Kaya dito na lang namin inilagay sa parting yan. Kumusta kayo dyan mga kagala? Magandang araw sa inyo. Tara, sa bahay ninyo kami. Good morning. Ayun si Di. Yan, halos tapos na kami mga kagala maggamas. Hindi naman ganong malaki yung ginamasa namin kasi sakto nga lang sa aming itatanim na aming mga kamuting kahoy. Kaya sa tansya ng aming paggagamas ay, ayan, nakikita nyo ba? Ganyan lang kalaki yung aming ginamasan. Tapos kung sakali man kapag naputol-putol namin yung aming kamuting kahoy mamaya para itanim, saka na lang ulit kami siguro ulit magdadagdag ng gagamasan pa namin para sa aming taniman. Pero sa ngayon, yan lang yung tansya namin, kailangan namin. Kaya ganyan lang muna kaluwang yung ginamasa namin. Kasi hindi naman nga ganun karami yung pananim namin mga kagala. Talagang panareli lang. Okay na siguro yung aming nalinisan. Magpuputol-putol na tayo ng ating mga kamuting kahoy para mag-umpisa na tayong magtanim. Ang sabi ni mama, kapag daw magpuputol ng kamuting kahoy, ay wag na lang daw kami gumamit ng sangkalan. Kasi daw, para daw yung balinghoy, hindi daw masyadong maugat, mayabo daw. Siyempre, nakikinig naman kami kay mama at siya ang matagal lang nagtatanim ng kamuting kahoy. Kaya yung mga idea niya ay susundin na lang namin yung mga teknik na turo niya sa amin. Tulad niyan. Kumbaga,
Kumbaga magpuputol ka lang naman siguro ng mga 100 ka lang, ganyan. Hindi naman kailangang mahabang mahaba. Yan, ganun lang. Naalala ko tuloy yung papa ko nung kami pa nagbubukid nun. Pag niyan sumibol, marami na rin yan. Ganyan lang kahaba. Kasi hindi nakasubra talaga. Ayan mga kagala, tinapos lang muna namin yung kulay puti lang na balinghoy. 2 variety kasi mga kagala yung aming itatanim. Isa na nga itong puti lang, saka isa itong kulay dilaw. Na ang tawag nga dito sa amin ay minantikilya. Bigay ng aming kapitbahay. Shoutout kay Kaliti Bayta. Thank you sa pagbibigay nitong kamuting kahoy na dilaw kasi nagtanim din sila. Tapos ito yung puti. Uunahin natin itong puti. Ayan yung pagitan ng aming mga hukay yung aming ginagawa. Isang hakbang yung pagitan. Tapos ayun, lahat na muna ni di bubungkal-bungkalan gamit ang asada. Kasi pag asada ang gamit ay malapad. Pag barita kasi ay lang. Makipot, saka palalim lang. Hindi tulad ditong asada. Kapag binungkal mo siya ng ganyan ay matik malapad na yung kanyang hukay. Tapos ayun yung balinghoy, ihuhulog mo na lang siya ng ganyan. Yung mga sibol daw kapag mga ganito, dapat daw kung nasan yung sibol doon mo daw iaayon. Tulad dito, yung tinataniman namin ipapunta dito yung taas. Itong sibol ito parang ang direksyon niya papunta dito sa taas. Kasi para pag sumibol siya papaganon, hindi yung pababa na ganyan. Tapos, di ba dati ka pa nagtatanim mga kagala ng balinghoy ay ganyan patayo. Ang tip naman din ng mama ko ay pag daw nagtatanim ng balinghoy ay pahiga na lang. Kasi daw minsan hindi daw natin alam kung saan parte hisibol ang balinghoy para daw hindi nakakailay o parang nakakalason. Ganun daw yun. At ganyan patayong ganyan dati ang mga balinghoy, kaganyan. Ito lang yung nakalubog. Ganyan. Yung gagawin natin ay diretsong nakahiga na lang. Ganyan lang. Tapos ulit-ulit lang naman. Ulit-ulit lang natin gagawin. Ito. Nabubuhaghag naman yung lupa niya. Saka sadyang buhaghag talaga dito yung lupa mga kagala. Hindi rin naman siya kailangan masyadong malinis sa malinis. Kasi pag sumibulin at dumaho na, kusa na lang namamatay yung mga damo niya sa ilalim. Para siyang natatalo ng dahon ng mga balinghoy na pumapatak sa lupa. Kaya laging malinis yung kung makikita ninyo mga taniman ng balinghoy, malilinis ang ilalim. Yan, naka-isang linya na tayo ng tanim mga kagala. Sa isang linya, 2 ang pwedeng itanim mga kagala. Marami-rami pa yung linyang gagawin natin. Ang gagawin na lang namin magkabilang side na lang yung magkaibang variety. Itong kabila yung kulay puti at doon sa kabila yung kulay dilaw na ating mga itatanim. Ayan mga kagala, tapos na kami magtanim ni Di. Sakto rin makulimlim lalo ang panahon ngayon kaya hindi naman kami masyadong nahirapan at nailitan. Pero sabi nga talagang pagpapawisan ka rin bago makatapos maggamas. Pero okay lang yun, ang mahalaga tayo ay may naiimbak na yung pagkain na paglalaw na ating pwede mapakinabangan at ating mahukay. Ayun. O yun na yung aming nataniman. Malaki-laki rin naman, parang tunay. Malaking bagay din. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog para sa araw na ito, para sa pagbabahagi ko sa inyo ng pagtatanim ng aming kamuting kahoy. Maraming salamat sa pagdaan, sa pagtambay at sa oras ng inyong ibinigay. Ingat kayo palagi mga kagala. See you in my next vlog. Bye-bye!